Magandang araw mga karelasyon. Alam mo ba na kahit gaano ka pa kamahal ng isang lalaki, minsan kapag lagi kang available, madaling mabaling ang atensyon niya. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga paraan para matakot siyang mawala ka. Ito yung mga simpleng hakbang na kapag ginawa mo, siguradong hindi ka niya basta-basta babaliwalain. Sa katunayan, baka mas lalo pa siyang mag-e-effort at mas pahahalagahan ka pa. Kaya kung gusto mong malaman ang mga ito, manood ka. So huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, don't chase him. Tandaan mo, ang pag-ibig ay hindi contest o karera kung saan ikaw lang ang tatakbo at siya ay naghihintay lang. Kapag ikaw ang laging naghahabol, parang binibigyan mo siya ng signal na kahit anong gawin niya, siguradong nandyan ka palagi para sa kanya. Ang ending, hindi ka na niya pinapahalagahan ng tama. Kung siya ay napakatagal mag-reply sa mga messages mo, sa mga tawag mo, at ikaw naman ay para kang nag-aabang sa kanyang mga text o tawag 24/7. Ano ang magiging impression niya? Automatic ang maging feeling ng lalaki ay habol na habol ka sa kanya. So ano ang mangyayari? Magre-relax yung lalaki kasi nararamdaman niya na kahit hindi siya mag-e-effort ay ikaw yung gumagawa ng paraan na hinahabol-habol mo siya. Sa psychology, ang isang bagay na madaling makuha ay madalas hindi pinapahalagahan. Kaya kapag hinahabol mo ng sobra, nawawala ang thrill. Ang lalaking seryoso sa iyo, dapat siya mismo ang gagawa ng effort. Tandaan, ikaw ang premyo, hindi siya. Number two, have your own life. Mahalaga ang relasyon, pero hindi ibig sabihin nito na iikot na lang ang mundo mo sa kanya. Kapag nakita ng lalaki na busy ka sa mga career, sa hobbies mo, at sa social life mo, mas natatakot siyang mawala ka. Kasi alam niya na kahit wala siya, kaya mong maging masaya. Kung mahilig ka sa fitness, sa art, o kahit anong simpleng bonding sa pamilya at kaibigan, ipagpatuloy mo yun. Kapag nakita niya na hindi mo siya kinakapitan para lang magkaroon ng saysay ang buhay mo, mas lalo siyang magkakaroon ng takot na baka mawala ka at may ibang makakita ng halaga mo. Number three, have some options. Hindi ito ibig sabihin na maglaro ka ng damdamin ng iba. Ang ibig lang sabihin, huwag mong ikulong ang sarili mo sa kanya lamang na para bang wala ka ng ibang kakilala sa mundo. Kapag alam ng lalaki na maraming tao ang humahanga o kumakausap sa iyo, mas maiisip niyang hindi siya ang nag-iisang option. At siyempre, hindi niya gugustuhin mawala ang isang babaeng hinahangaan din ng iba. Ang tawag dito ay social proof. Kung maraming tao ang nakikita ang halaga mo, mas lalo siyang nagiging alerto at protective. Pero siyempre, dapat nasa tamang paraan. Hindi para pagsilosin siya ng sobra, kundi para ipakita lang na valuable ka sa ibang tao, hindi lang sa kanya. Number four, setting boundaries. Kailangan mong ipakita na may mga bagay na hindi mo tatanggapin. Kung lumalampas na siya sa limitasyon, dapat kaya mong sabihin na ayaw mo o hindi ka komportable. Kung madalas niyang binabalewala ang oras mo, dapat mo siyang paalalahanan na ang oras mo ay kasing halaga rin ng oras niya. Hindi pwedeng laging siya ang nasusunod. Kapag may mga boundaries ka, nakikita niyang hindi ka basta-basta nagpapagamit o pumapayag sa lahat. Ang resulta, mas lalo kanyang re-respetohin kasi alam niyang kung hindi niya iniingatan ang trato sa iyo,
maari kang lumayo. At yan mismo ang ikinakatakot ng lalaki, ang mawala ka dahil hindi niya natutunan kung paano niya igalang ang mga boundaries mo. Number 5, celebrate your wins with others, not just him. O ipagdiwang mo ang mga tagumpay mo kasama ang iba, hindi lang puro siya. Minsan kasi may tendency ang mga babae na kapag may magandang nangyari, siya agad ang unang tatawagan. Siya agad ang unang makakaalam. Maganda yun. Pero kapag siya lang palagi, nasasanay siya na parang may ownership siya sa lahat ng success mo. Ngayon, subukan mong i-balance. I-share mo rin sa pamilya mo, mga kaibigan mo, o sa social media. Hindi para pagselosin siya, kundi para ipakita na hindi lang sa kanya umiikot ang mundo mo. Kapag nakikita niyang hindi lang siya ang pinaglalaanan mo ng saya, mas nagkakaroon siya ng awareness na baka mawalan siya ng ganitong babaeng fulfilled at masayahin. Number 6, do not be too available. Kapag lahat ng tawag niya, sinasagot mo agad. Lahat ng text niya, reply agad-agad. At kahit anong oras ay kaya mong lumabas para sa kanya, nagiging predictable ka. Tandaan, ang mystery ay nakakadagdag sa attraction. Kaya kung minsan, huwag mong ipakita na atat kang mag-reply sa mga messages niya. Hindi naman ibig sabihin na nagpapa-hard to get ka ng sobra, kundi ipinapakita mo lang na may sarili kang mga priorities. Kapag alam niyang hindi ka basta-basta available, mas lalo siyang nagsusumikap na makuha ang atensyon at oras mo. Doon niya marirealize kung hindi ka niya aalagaan, baka mawala ka sa kanya. Number 7, pull back if you feel he's taking advantage of you. O matutong umatras kapag pakiramdam mo ay naaabuso ka na. Kung nararamdaman mong ikaw na lang palagi ang nagbibigay at siya naman ay puro kabig ng kabig, kailangan mong umatras ng kaunti. Kapag nakasanayan ng lalaki na laging nandyan ka, kahit wala siyang effort, magiging kampante siya. Pero kapag bigla kang huminto at pinakita mong hindi ka papayag na magamit, mas mararamdaman niya ang bigat ng pagkawala mo. Kung dati lahat ng problema niya, ikaw ang gumagawa ng solusyon. Ngayon, bigla mong sabihin sa kanya, mahal, kailangan mo ring mag-effort, kailangan mong gumawa ng paraan para maayos ang problema mo. Kasi hindi ko kaya na ako palagi ang gumagawa ng paraan. Mararamdaman niya na hindi ka palaging backup plan at doon siya magsisimulang kabahan. Kasi baka kung ipagpatuloy niya ang pagiging relax-relax lang, mawawala ka talaga. Number 8, glow up, look your best. Kapag nakikita ng lalaki na patuloy kang gumaganda, nagiging confident, at mas nagiging attractive, hindi lang physically, kundi pati emotionally at mentally, nagkakaroon siya ng takot na baka mapansin ka, maagaw ka ng iba. Kasi sino ba naman ang hindi matatakot mawalan ng babaeng maganda, attractive? Kasi kapag inaalagaan mo ang sarili mo, lumalabas ang natural na confidence mo. So, ayan po ladies, ang layunin nito ay hindi para manipulahin siya, kundi para ipakita ang halaga mo bilang babae. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.